tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Tess Ramirez. Ang aking partner si Director Thelma Dumpit Murillo para sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Director Thelma, good morning! Good morning, partner Tess. Thank God it's Friday. Dahil pag Friday ay syempre ay ATKN Day. Yes. So, samahan po ninyo kami. Isang oras na naman kaming maglalahat ng mga importanteng impormasyon na dapat ninyong malaman. At syempre, kaagapay po natin ang ating mga researchers na producer na sila Marela, hindi ba? Tsaka si Marjorie. Good morning kina Marela at Marge. Sa technical side naman, kaagapay natin sina Engineers Lita de los Santos at June Paladan sa DWBR sapagkat ang programang ito ay hindi nyo lamang po napapakinggan sa himpilang DZRB kundi maging sa aming sister station na DWBR 104.3 FM. Ayan. And nationwide, of course, sa pamamagitan ng internet, live streaming po tayo dyan. Director Thelma, very interesting yung ating tema. Ay, talaga ngayong naman. Umaga. Ha? Oo, talaga naman kasi every show talaga pinagsisikapan natin na maging interesting sa ating mga tagapakinig. Diba? So, ngayong umaga, kahit na yung subject matter is very technical, ginagawa nating sexy. Sexy pa rin. Sexy pa rin, diba? Kaya ang ating tema sa umagang ito ay My Chemical Romance. Usapang chemical ba ito, Ma'am Thelma? Oo. Aba? Chemical, petrochemical, plastic, Lahat puro na. ka-plastikan. Lahat na. Ayan. So, samahan po ninyo kami. Actually, ito po yung kasama pa rin sa mga priority industries. Yung binibigyan pansin ng ating kagawaran para lumaganap at ma-promote dahil ito yung mga what do you call this? Mga industriya na iniisip ng kagawaran na makakapagdala ng malalaking puhunan at saka maraming trabaho. Tama yan. At bago natin umpisahan ang usapan, Director Thelma, kasi marami yung tumatawag dito sa Radyo ng Bayan at nag-aalala doon sa pwedeng ma-increase na presyo sa tinapay natin. Ganun ba? Mm-mm. Huwag na sila mag-worry. Marami kasi kumakain ng tinapay. Kasi wala naman tayo magagawa. Hindi, ibig ko sabihin dyan, kahapon nagkaroon ng meeting, di ba, yung National Price Coordinating Council. Oh, yes. Oo. Ano na nangyari doon, Ms. Thelma? Antayin natin yung official statement. Mm-hmm. Pero isa yan sa mga pinag-usapan doon kasi nga iba't ibang segmento ng industriya, may kanya-kanya silang opinion. So, ano ba yung pagbibigyan natin? Yung bang consumers na makikinabang kapag bumaba ang presyo ng harina o ng pandesal, di ba? O yung mga nagmamanufacture naman dito sa atin ng harina. So medyo balancing act yan. Babalansehin. Kasi nga, sinasabi na kapag tumaas ang buwis para dun sa ginagamit na Turkish flour, ay yun nga, magtataasan na yung presyo ng ating mga tinapay. Correct. So, aabangan natin, Abangan hanggang natin kailan yung kaya? official statement. Samantala, atin munang kausapin. Alam mo, partner, nung 17 ng Hulyo, ito lamang,
ay isang malaking delegasyon ng mga Korean importers ang dumating sa ating bansa. This is the biggest ever na Korean delegation. At ang maganda dito, inbound sila at saka importer, sila yung mga bumibili. So talagang itong grupo na ito ay maimpluwensya sa kanilang lugar, sa Seoul, Korea. So maswerte tayo at ang nakapag-organisa nito ay yung ating Philippine Trade and Investment Center dyan sa Seoul. So nasa linya natin yung ating commercial attaché, walang iba kundi si C.A. Nick Bautista. Good morning to you, C.A. Nick. Good morning. Tess, Telma, good morning. Good morning, sir. Okay. Kakatapos lang natin mairaos yung napakamatagumpay na business mission. First of all, paano ba naumpisahan ito at sino ang mga players dito? Paano nabuo? Thank you. Alam mo to, yung KOIMA, Korea Importers Association, unang lumapit sa akin at gusto nilang itanong, kaya ba nating labanan na mag-offer tayo mag-offer tayo na i-host ang isang delegasyon from Korea, kung kaya nating labanan ng Thailand and Myanmar. Yes. And ginawa natin yan. I made representations dito sa Pilipinas kasama ang ating Department of Tourism. And we were able to come up with a very good itinerary for the group, no? Business at saka tourism. So nakuha tayo, matagal namin binuo ito, siguro mga 3 buwan. At maraming tao ang tumulong sa atin. Ayun. So, hindi lang pala mga telenovela na mga Korean. Yung magiging patok dito sa atin. Kundi palitan rin ng mga kalakal. Di ho ba, Sir Nick? Of course. Alam mo, isipin mo lang yung kahalagahan nitong mission na ito. Kasi nga yung nabanggit kanina ni C.A. Nick na tayo'y nakipaglaban sa iba't ibang mga karating bansa, katulad ng Thailand, Malaysia, pero ang nanalo, ang pinili ng KOIMA ay Pilipinas. So, paano tayo nanalo? Sa anong mga puntos, C.A. Nick? Unang-una, maganda yung line-up natin ng mga produkto, no? Akma sa pangangailangan ng mga miyembro ng Korea Importers Association. Ikalawa, yung ating business program, binigyan kasi natin sila ng briefing, paano sila magninegosyo sa Pilipinas, paano sila mag-invest, at binigyan natin sila ng pagkakataon para ma-meet mga 200 Pilipinong negosyante dito sa Pilipinas. So nung inilahad namin yun sa kanila, kasama yung mga 2 araw ng tourism component, tayo pinili nila. Siguro dapat din nating malaman na ang ngayong sa 27 ng Hulyo, sineselebrate sa Korea yung 60th anniversary ng Armistice Agreement, yung katapusan ng Korean War. And malamang na dahil sa laki ng pagtanaw ng utang na loob ng bansang Korea, ng government ng Korea sa ginawang pagtulong ng Pilipinas sa kanila noong panahon ng giyera, tumanaw din sila again, no? Isa pa uling pagkakataon na tumanaw sila ng utang na loob sa atin. Nadalin dito sa Pilipinas yung grupo. So timing na timing, partner. Timing na timing. Yes. So there is that deep historical ties that we have with the Koreans. Kaya they have a soft spot for us, diba? Si Nick. Malalim. In fact, this week na papasok si dating Pangulong President Fidel Ramos ay pupunta sa Korea. And from 24 July to 27, there'll be various occasions commemorating yung ating naging contribution na yon. In fact, may kasama si dating Pangulong Ramos na isang grupo ng mga Filipino veterans, members ng PEFTOC, Filipino Expeditionary Forces. Marami pa bang buhay dyan na members ng Philippine Expeditionary? Meron pa naman. Medyo may edad na sila, pero yes, meron pa. And bibigyan sila ng parangal ng Korean government. Kasama yung ibang mga bansa na tumulong. Konti lang yun eh. But for now, let's talk about how the business mission went yesterday at ano yung inaasahan natin ng Pilipinas na in terms of trade
lalaki ba? Marami bang produkto silang interesado na bilhin or ano? Yes. Alam mo, Telma, yung trade between Philippines and Korea, masabi ko lang muna, for the months of January to May this year, tumaas ng 48%. Okay. Significant yon, hindi lang by itself, no? Dahil tumaas tayo ng 45% yung export natin sa Korea, but also bumaba yung export natin sa maraming bansa. In fact, yung 48% na yun ang pinakamalaking increase at pinakamaganda increase to all our export markets today. So maganda yun. Ngayon, yung delegasyon na to, inaasahan namin na magdadagdag pa ng momentum dun sa increase natin na yan. At magpapakilala at magtataas ng awareness sa Korea sa mas marami pang produkto na pwede nating dalhin sa bansang Korea. Madadagdagan yung listahan mga ng ini-export Philippine natin ngayon. exports. Correct. Ikalawa, nakikita namin na dahil ang mga Koreano, ang bansang Korea itself, malaki ang kakulangan nila sa agricultural products at saka sa minerals. No? Lahat yun, 97% ini-import nila. Malaki ang tsansa na dahil gusto nilang i-lock in yung supply para hindi maglalaro ang presyo at hindi sila kukulangin ng mga critical items sa bansa nila, mag-i-invest sila dito sa atin. So, yes. So, in the medium to long term, we are seeing investments from this group. And down the line, we are seeing increases in employment coming from this group. Oo. So, Sir Nick, more on agri-products po ang hanap nila, tsaka yung sinasabi nyo nga na yung mineral. Alam mo, yun ang isang kumbaga, eye-opener for us. No? Originally, yun na iniisip namin na ang focus nila would be on agriculture and food. And totoo naman, marami sa kanila ang gustong mag-explore ng supply arrangements for food, coconut oil, confectionaries, no, seafood items. But siguro kalahati nung delegation, 120 businessmen, ang hinahanap electronics, auto parts, chemicals, military parts. Yes, industrial, consumer manufacturers, no, damit, everything. So, in a way, eye-opener yun na ang range of potential exports natin sa Korea. Tinitingnan na tayo ng Korea hindi lang as exporters of primary products, but a whole range of intermediate processed items and finished products, including electronics. Alam mo yung isang pinakamalaking electronics company dito sa Pilipinas, yung Integrated Microelectronics. Nandoon kahapon at hinanap yun ng mga Koreano, at least 5 companies kinausap. So nagbabago na yung mix of exports natin sa Korea. So dapat ganyan din ang ating strategy na susundin. Alam mo, as you diversify, habang lumalapad ang range mo ng exports, bumababa ang tsansa na tamaan ka ng decline. Kasi some sectors would go down, but the other sectors would bring you up. Kaya siguro, compared to other countries, yung strategy natin na to, in diversifying as quickly as possible yung range of exports, is working for the Philippine exports to Korea market. Ayun. Sir Nick, I'm sure dito sa ongoing na buying mission na ito, malaking preparasyon talaga sa parte ho ng DTI. Pero pagkatapos ng event na ito, ng okasyon na ito, ano naman po ang papel na gagampanan pa po ng ahensya? Nako, mas malaki. Mas malaki kasi may mga leads na na-establish tayo, no? Specific companies from both sides, buying and selling, na tututukan natin. No? At yung mga produktong nakita naming hinahanap nila, na hindi namin dating alam na pwede palang hanapin sa atin, bibigyan namin ng pansin at maghahanap pa kami ng additional suppliers at ililink up namin sa potential buyers, ibang potential buyers sa Korea. Isa ding nasabi ni Undersecretary Manalo kahapon na mag-organize din kami ng outbound mission naman. No? This one, actively searching for buyers and investors. Kasunod nito, maybe sa katapusan ng taon na to o early part of yung papasok na taon.
Good luck sa ating lahat. Oo, so maganda talaga. So, pasalamat na tayo kay CA Nick at puyat pa yan at pagod. Thank you, Sir Nick, ha? Oo. Salamat, Telma. Ikaw din, napuyat kagabi. Oo, para sa bansa. Ay, oo, Para sa bayan. Public service. Okay, so we'll see you soon. At bigyan mo kami ng update from time to time. Salamat at gagawin natin yan. Alright. Yan po, napakinggan natin si Commercial Attaché Nicanor Bautista from our PTIC Seoul, Korea. Yes, magbabalik pa po kami. Sandali lamang po. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Savings all my love for you. Alas 8:25 na po ang ating oras para sa segmentong ito. Miss Thelma. Yes, tuloy-tuloy na tayo, partner. At itong pag-uusapan natin, walang kaplastikan ito, ha? Totoong-totoo ito. Totoong-totoo lang ito. Oo. Kasi pag-uusapan natin yung tungkol sa chemicals, petrochemicals at plastics. Ano ba talaga to? Gaano ba ka-importante itong industriya na ito para sa isang bansa? Kasi, partner, i-relate ko lang doon sa sinabi ng chairman ng COIMA. Sabi niya, ang kailangan ng isang bansa ay manufacturing para ito ay magkaroon ng sustainable growth. Hindi po pwede na isang consumer-driven economy lang ang bubuhay dahil hindi mo alam, di ba, katulad natin, umaasa tayo sa mga OFW remittances. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan ito nakakailanganin yung ating mga kasama na mga OFW. Di ba? At we don't want to make it the policy of the country na ini-export natin yung mga laborers natin. Totoo yun, Director Thelma. In fact, itong mga scientists natin tsaka mga academicians, dun sa kanilang annual scientific meeting, tungkol sa manufacturing, yung focus ng discussion Oo. Yan talaga nakasentro. So, yan yung prioridad ngayon ng pamahalaan. Dapat talaga. And then, nagtataka nga siya, bakit parang naghahanap siya ng kapartner kasi gusto daw niya magtayo ng aluminum tsaka yung packaging factory. Parang wala daw interesado na makipag-partner sa ganung negosyo sa kanya. Bakit kaya? Siguro iniisip nila napakahirap pag ganyang industriya. Hindi, pero bakit siya na Koreano ang may interest na pumasok sa ganun? Hindi ba natin nakikita yung kahalagahan? Anyway, nasa linya na natin yung BOI champion ng chemicals, petrochemicals, and plastics. Kausapin natin si Director Evariste Kagatan. Good morning, Iris. Good morning, Miss Thelma, Miss Tess. Good morning po. Kamusta po? Mabuti naman po. Okay, ano ba itong industriya ng chemical, petrochemical at plastic at gaano ito kahalaga para sa ating ekonomiya? Oo, napakahalaga ng chemical industry kung ating titingnan sa mga pang-araw-araw nating mga ginagamit or nakikita, maraming kimika na
na kailangan para sa pagproseso nito at sa paggawa nito, tulad ng sa pagkain, sa gamot, sa mga gamit natin sa personal hygiene, sa mga cosmetics. Kahit sa mas malalaking industriya ng manufacturing tulad ng sa auto, sa electronics, gumagamit lahat yan ng chemicals. At kung kaya, ang chemical industry ay parang isang backbone industry. Tama yung sinabi niyo kanina, no, na para sa isang progresibong manufacturing industry, kailangan natin ng ganitong klaseng industriya dahil malawak nga ang sakop nito at ang application. So kung gusto natin ng maunlad at matatag na manufacturing industry, kailangan meron din tayong matatag na chemical industry na susuportan din dito. Miss Eva, marami ba yung mga pumapasok sa negosyong dyan sa chemical industry? Siguro yung iba natatakot sapagkat pag naririnig yan, ang iniisip nila, ako hindi kayo nakakasama sa health yan, o kaya baka wala akong makuha mga manggagawa, o di ba makasama sa kalusugan ng mga nasa pamayanan. Ang bukas naman, no, ang pamumuhunan sa chemical industry. Sa katunayan, ang JG Summit nga magsisimula na nung kanilang NAFTA cracker next year. At tinataya ang investment cost nito ay nasa $800 million yata. Wow. Ang chemical industry, siya, highly regulated. Dahil nga dun sa sinabi ko nung una, it touches, no, sa ating food, sa ating health, sa environment. So maraming nagre-regulate niyan. At ang maganda nito, ang ating industriya, marami or kung hindi man lahat sa ating mga kumpanya ay talagang sinisikap na sumunod dun sa mga regulasyon. At hindi lang mga regulasyon dito sa Pilipinas, kundi may tinatawag silang responsible care At ito ay isinisagawa kahit sa ibang bansa. Tungkol naman sa kung magkakaroon ba sila ng mga manggagawa, marami naman tayong manggagawa. In fact, marami naman tayong graduates ng engineering at yung mga iba rin na kahit sa vocational courses. Ang isang ang pinagtutuunan ng pamahalaan ay yung pagpapalawig ng kanilang skills development. Nang sa ganon, palaging naaayon sa pangangailangan ng industriya kung ano yung skills ng ating mga manggagawa. Pero Elise, makakaakit ka lang ng mga papasok sa ganyang kurso kung malaki ang compensation sa kanila. O kung hindi man, mag-a-abroad na lang sila. Yun yung karaniwan nangyayari. Selma, katulad ko, ako ay isa ring chemical engineer. Talaga? Chemical ka pala. Though hindi naman po ako talagang nagtatrabaho sa planta, tulad ng ginagawa ko ngayon, tumutulong ako sa industriya. Hindi naman kailangan na mangibang bayan kasi nga marami namang oportunidad dito sa Pilipinas. Kaya gusto nga natin na palakasin ang ating chemical industry, mas dumami yung mga empleyado dahil alam natin kung gaano ka-importante ito kung i-revive natin ang manufacturing industry alinsabay dun sa ating services sector. Pero Miss Eva, nagmamatch naman po ba yung mga skills ng chemical-related course graduates natin sa pangangailangan ng industriya? Baka naman hindi naman. Anong ho sa palagay po ninyo? Sa ngayon, syempre may dahil mabilis din ang pagpapalit ng teknolohiya, lalo na sa mga proseso, kailangan palagi na merong upgrading ng skills, no? So, isa nga sa nabanggit ko nga kanina, isa sa pinagtutuunan namin, lalo na kami na nag-champion ako ng chemical, petrochemical, and plastics, meron kaming binuo na team na mag-a-address dun sa mga pangangailangan ng industriyang ito para mag-grow. Isa dito ay yung pakikipag-usap at
trabaho sa TESDA. In fact, nagkaroon na ang industriyang ito, tinawag na sila ng TESDA para sa isang parang functional analysis tungo sa pagdidisenyo ng curriculum ng training para patuloy sila na natitrain at naaayon naman sa pangangailangan nga ng mga kumpanya ng kimika. Okay. Kumusta naman po yung compliance, ma'am, ng chemical firms sa mga environmental regulations? Oo, nasabi ko nga kanina, highly regulated din ang chemical industry dahil nga may kinalaman nga ang chemical sa ating food, sa ating health, sa ating environment. Marami naman sa mga kumpanya ang nag-o-observe nga nitong sinasabi kong responsible care. At sumusunod sila sa mga alituntunin ng EMB, ng Food and Drugs Authority, at dun sa mga iba pa hong mga gobyerno na kailangan ng mga permits doon. Isa pa ho na pinagtutuunan namin ng pansin, yun nga po na mapabilis or mapadali yung pagpuproseso ng mga papeles nila sa mga ahensyang ito. Ayun. So, siguro panghuling tanong natin, partner, kay Director Eris, ano ba ang ating target at nasaan na tayo doon sa pag-abot ng target na yon? Oo. Sa ngayon, base sa 2010 Annual Survey of Philippine Business Industries, kalalabas lang ito ng nitong taon na ito, although 2010 ang survey, ang revenues ng chemicals ay nasa 300 billion pesos at ang exports ay nasa 1.68 billion dollars. Ang target po ng industriya ay by 2016 na umabot sa 5 billion dollars ang kanilang exports at ang kanila namang revenue ay umabot ng 500 billion pesos. Okay. Sa empleyo naman ngayon ay nasa mahigit 80,000 ang kanilang empleyo. Sa 2016, ang target po nila ay makapag-empleyo ng 125,000 po. Okay, so hindi na rin malayo-layo. At marami pa tayong panahon. So, anyway, good luck sa iyo, Eris, at maraming salamat sa oras mo. Salamat din po. And please update us from time to time. Opo. Ayan po, partner. Okay, maraming salamat. Kay Ma'am, kay Miss Evarista Kagatan, BOI champion naman, patungkol sa chemicals, petrochemicals, and the plastics. Nagatin sa atin na 36 minutes after 8. Ilan po muna mga mahalagang paalala. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alagin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Hi, ako po si Cheska Arabani galing sa Lyceum of the Philippines University. Ugaling makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dito, mapapakinggan ang pinakasariwang balita. Dito, lahat ng balita may laman. Dito, hindi ka mahuhuli sa mga pangyayari dahil dito sa DZRB Radyo ng Bayan, konektado ka.
Buenos días con todos ustedes. Ito po si Blanche Perez ng Ateneo de Zamboanga University. Tumutok lang sa PBS Radyo ng Bayan, laging una sa balita. Abot mo kahit saan ka man. Dahil dito sa DZRB 738 kHz, konektado ka. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, balik po tayo. Ako si Tess Ramirez, kasama pa rin si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, binabati natin. Nakikinig kayo si Director Tito Cruz. Oo nga, love na love tayo niyan si Director Tito Cruz. Yes, and si Sir Alan. I love you too, Director Tito. 39 minutes after 8 na po. Dako na tayo sa next segment. Para-paraan lang. Ayan, ito munang para-paraan lang. At paraanin natin, Miss Thelma, ang ating kakausapin. Okay. Ang presidente ng Samahan ng Pilipinas ng mga industriyang kimika. Aha. Kilalanin natin siya. Meron palang Samahan ng Pilipinas ng mga industriyang kimika. Ano kaya yung ginagawa nitong samahan na ito? Kausapin nga natin yung presidente, si Mr. Bobby Batong Bakal. Good morning to you, sir. Good morning. Yes, welcome to the Good program. morning, Director Thelma. Good morning, Miss Tess. Opo, magandang umaga. You're live on Radyo ng Bayan, Mr. Batong Bakal, and thank you for finding time to join us this morning. Hello, can you hear us? Naku, ano ba to? Hindi tayo magkarinigan? Hello? Oh, yes. Ayun. Sorry. Yeah, sorry, hindi ko marinig. Ah, Magandang umaga sa inyong lahat. Oo. Alright. So, Mr. Batong Bakal, what is this SPIC? What do you talk about in SPIC? Or yung samahan sa Pilipinas ng mga industriyang kimika? Hello? Bobby. Yes? Ayun. Ano po itong samahan sa Pilipinas ng mga industriyang kimika na inyong pinangangasiwaan, sir? Maraming salamat. Ang samahan na tinatawag namin SPIC, no, ay grupo ng mga chemical companies na binubuo ng mga local leading companies at pati na rin ng mga global multinational chemical companies. So magandang kombinasyon siya ng mga pinakamalalaking chemical companies worldwide, pati yung mga local na chemical champions natin. Pero gusto ko rin sabihin na sa ngayon, 70 members na tayo at hindi lang limited siya sa mga malalaking chemical company, pero meron kami mga small and medium chemical companies na member ng SPIC. Ilan po bang lahat kayo ng mga members? Kalalampas lang ho namin ng 70 members nitong nakaraan na buwan. Okay. And papadami ho ang sumasama dito sa samahan namin. Mula nang nagsimula ang industry road mapping ng SPIC kasama ng gobyerno with the support of the BOI. I think yung industry nakikita nila na the government na ang gobyerno ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa pag-support sa industry at ito'y magandang tinatanggap ng mga membro ng SPIC. Ayun. Director Thelma, di ba ang gusto nating lahat ay ma-reduce yung carbon emission ng mga produkto. Pero pagdating sa chemicals, ano po ba yung mga nagagawa ng chemical tungkol po dyan? Ay, magandang tanong ho yan. Ang carbon emission is, as ang nalalaman ho natin, ay nanggagaling sa paggamit ng carbon-based fuel, no? Opo. And ang maraming chemicals ang nakakabawas sa pag-emit ng carbon emission. Ang pinakamalaking gamit ng chemical sa pagbawas is insulation. Polyurethane, polystyrene, polyethylene na ginagamit sa refrigeration, air conditioning, nakakabawas siya sa
paggamit ng kuryente na nanggagaling din naman sa mga power plants. Insulation is ang isang pinakamalaking impact ng chemical sa pag-reduce ng CO2. Ang isang magandang halimbawa din is yung plastic. Ang plastic, mula nang napalitan niya ang mga bote, pag-usapan natin yung beverages, mula nang nag-shift sa glass papunta sa plastic, ang pagtransporta ng sabihin natin soft drinks or tubig ay gumaan kasi magaan ang plastic, and ito'y malaking bawas sa fuel consumption. Marami pa ho, kunyari ang mga chemicals na ginagamit sa mga wind blades, di ba ho, nagtatayo tayo ng mga windmills sa Ilocos. Yung DOE at ADB magla-launch ng mga e-tricycle, tumatakbo ho yan sa lithium-ion batteries. So ayun po yung mga example natin sa pagbawas ng carbon dioxide emission. Ayun, okay. Ayun po namang global regulations patungkol sa chemicals. Oo. Kumusta na po ba? Maganda ho yung pagka-explain ho ni Director Eris ang aming champion sa BOI na ang chemical industry is one of the most highly regulated industry. And naniniwala ho kami na regulations are important for us to sustainably operate kahit saan bansa. So, ang Pilipinas actually ay isa sa mga pinaka-advanced sa chemical regulations. In fact, in one example, ang Pilipinas ay may chemical inventory list na ang mga bansa katulad ng Malaysia, Indonesia, wala pa nga silang chemical inventory list. So, unang-una tayo. Globally, ang mga bagong ni-implement is the globally harmonized system where lahat ng chemicals ay gusto nating pare-pareho ang classification, tsaka handling, tsaka labeling. So that pag nag-i-import tayo, pare-pareho ang instructions and safety labels ng mga chemicals kay US, kay Europe, kay Philippines. Marami rin tayong regulations na i-implement sa reduction ng hazardous substances. Pero I think ang isa sa interesting dito sa atin is yung regulation and reduction ng lead sa paint. So, ayun. Oo. So, ayan ang mga regulations na sinusundan natin at sinusuportahan natin. Marami nagrereklamo dyan. Unang-una yung Eco Waste Coalition, Opo. And ang kagandahan niyan is yung ang Paint Industry Association na tinatawag na PAPM. In the recent years, basta mayroon silang ginagawa, katulong nila yung mga, kinukonsulta nila yung mga Eco Waste Coalition. Kaya, I think maganda ho yung collaboration nila instead of being confrontational. Maganda ho yun. Okay, ayan. Director Telma. Yes, partner test. Medyo nagkaroon ng technical difficulty. So anyway, marami na kayong pag-usapan ni Mr. Batong Bakal. Ano pa po ba yung iba pang misconception about the plastics industry? Well, meron tayong industry association na PPIA headed by Peter Quintana at si Vicco. They're really good sa pag-explain yan. Pero sa akin pananaw, since party ho sila ng chemical industry, ang akin pong masasabi is that ang pag-regulate ng plastic ay dapat pag-aralan based on the tinatawag na life cycle analysis or assessment. Kasi po, ang katulad ho ng responsible care na nabanggit ni Director Eris, pag minamanage ho natin ang chemicals, we use life cycle analysis, which means pinag-aaralan natin yung impact from cradle to grave. Ang cradle to grave concept, ibig sabihin, mula nang ginawa mo yung chemical hanggang i-dispose mo ang chemical, pinag-aaralan ho natin. So that alam natin kung aling produkto ang mas mabuti sa kalahatan. Is plastic better than paper? Is it better than can o better than bote? So it's a balancing act. Opo. It is a balancing act, and since yung tinitingnan natin is long-term and sustainability, mas mabuti yung alam ho natin lahat ng impormasyon.
So finally, ito pong naphtha cracker. Paano po ito makakaganda sa ating pong industriya at sa ating pong ekonomiya pangkalahatan? Excited ho kami sa naphtha cracker. Yung investment ng JG Summit na nabanggit nga na is about $800 million. It will reduce the cost of raw materials. Pero more importantly, makakabigay siya ng steady supply ng raw materials dito sa ethylene and polypropylene plant natin na has been running for the past 10 years. So, hindi lang cost yan, pero availability ng produkto. Ang pinaka-importante din ho niyan, pag meron kang naphtha cracker, pwede na ang Pilipinas mag-diversify into other products. Products ng ethylene glycol na pwedeng gawin polyester, which eventually can be used for reviving our textile industry, which will help you. Correct. So, we're excited. Pero, nabanggit nyo nga ho yung naphtha cracker, pero gusto ko hong ipaliwanag na kahit yung Petron ay meron din integration dun sa kanilang refinery. Nagpo-produce na sila ng propylene para sa polypropylene tsaka sa aromatic. So, hindi lang sa JG ho, pati yung mga ibang kumpanya ay nag-expand at nag-i-integrate. Naku, mukhang marami pa kayong kailangang pagpapaliwanag na gawin sa ating po mga taong bayan na hindi po naiintindihan ano ba itong industriya ito, hindi po ba? Opo, and kaya we really appreciate ho yung oportunidad na to na makapagsalita sa inyong programa to reach out and explain the value ng chemicals, no? And we do hope we have more opportunities in the future. Katulad ho ng kung pwede ko lang banggitin in terms of health. Siguro ang isang pinaka-importanting chemical na minsan hindi na natin napapansin is chlorine. Chlorine is the single biggest important chemical sa paggawa ng safe water na lahat natin ay ginagamit. Sa pharmaceutical, sa package, yung plastic packaging, nakaka-reduce siya ng losses ng pagkain. Kung mahaba yung shelf life, mas malinis ang pagkain natin. Ang pesticides, napapatay yung mga peste, tsaka yung mga harmful insekto. Correct. Tsaka yung mga biocides, mga fertilizers. So, ganun ho, marami yung beneficyo. Okay, wow, that's a mouthful. So, we wish we had more time, but definitely, ay tatawagan po namin uli kayo, Mr. Batumbaka, sa mga susunod na mga araw, lalo na pag nagbukas na itong naphtha cracker plant. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang Tipo Kong Negosyo. Achy-breaky business. Okay, Director Thelma, ang last but not the least natin pag-uusapan ay tungkol sa plastic. Usapang plastic ito, no? Partner, pwede ba iwanan na kita? Ha? Bigla kayong mangiiwan, ha? Kasi meron akong kompormiso na hindi ko na talaga pwede pagantayin. Kaya iiwanan na muna kita ngayon. At mauuna akong magpaalam sa ating mga tagapakinig. So, bahala ka na kay Mr. Vicente ko, ang Vice President ng Philippine Plastics Industry Association. At sa ating po mga taga-subaybay, muli po tayo magkarinigan sa susunod po ng Biyernes. Ito po ang yung lingkod, Thelma Dumpit Murillo, signing off for now. Bye-bye, have a nice weekend. Okay, bye. Director Thelma, ingat.
54 minutes na po after 8, kausapin na natin si Mr. Vicente Co, ang Vice President po naman ng Philippine Plastics Industry Association o PPIA. Good morning po, Mr. Co. Good morning, sir. Kumusta po kayo, sir? Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta po ang industriya ng plastic dito sa ating bansa? Ganyan po, yung ibang sector namin medyo under threat. Dahil dun sa mga banning. Pero yung ibang sector ho naman very healthy and growing with the economy. Apektado po talaga kayo ng plastic ban, ha? Naku, marami pa ng mga LGUs yung nagpapatupad na ngayon yan, di ho ba? Totoo yan. Siyempre, yung ibang kasama namin, mga ibang kumpanya, may nababawasan na sila ng mga produkto nila, mga trabahador nila, medyo nalilay-off na nila. Pero yung ibang sector ho naman, nagtatribe din naman because we have a growing economy now. So yung isang portion lang ho ng industriya ho namin naapektuhan. Pero ang accepted pa rin po ngayon yung tinatawag na biodegradable plastic. So yung pong manufacturing niyan, yun ho yung tinataasan po ba ngayon? Actually, marami ho nag-introduce ng mga biodegradable bag. Ito ay tinatanggap ng mga ibang LGU. Although meron din ng mga sektor na sinasabi nila na hindi ho ito yung total solution, but temporary solution. Sa tingin namin, ang long-term solution ay talagang disiplina sa pagtapon at pag-dispose ng ating mga waste, no? Ito yung main issue. Pero kasalukuyan, medyo dun ho na nakafocus sa plastic bags ang mga LGU, no? So we hope that in the long run, medyo malalaman din natin na talagang itong plastic bag ay malaking tulong sa ating economy, saka sa efficiency na pag-servisyo natin sa mga customer. At siguro ho, malalaman din natin na hindi pagbaban ay hindi ang tamang paraan. Okay, siguro ang basta naman ay gagawa ho ng paraan, di ba, yung pamahalaan para dinggin yung inyong hinaing tungkol ho dyan sa industriya na yan. Open ho yung government patungkol dyan sa usapin na yan, di ho ba? At patuloy ding nilulunasan ang mga suliranin natin tungkol sa mga plastic sapagkat yan ho ang karaniwang problema kapag tayo naman ay binabaha. Tama po. Medyo nagtutulungan kami ng gobyerno. We are doing a lot of studies to prove and disprove yung mga nadidinig natin. So, at the end of the day, sa tingin namin, yung plastic bag ay malaking contribution sa ating economy, sa ating pagserbisyo sa mga customer, at yung temporary problem natin with disposal, siguro maaayos natin yan once medyo tayong lahat medyo natuto na mag-discipline, mag-dispose properly. Siguro din yung mga pag-collection ng mga basura natin sa mga bahay ma-improve din ng government. So eventually talagang natin gusto natin we have a healthy environment, but not only focus on the plastic bag issue. Tama yan. Mr. Ko, bakit naman po sa dami ng klase ng negosyo, produktong plastic ang naisip po ninyo? Kasi ho naman, ang plastic naman, madaming pwedeng produktong pwedeng gawin, no, using plastic. So, karamihan po ng mga ating mga negosyante na nasa plastic mga small and medium-sized companies na nag-invest sila siguro para mag-improve ng kabuhayan nila. So they go into plastic because madami hong produktong pwedeng gawan, no, using plastic, at madami mga ginagamit natin pang araw-araw gawa sa plastic. So malaking opportunity
para sa mga negosyante kapag pumasok sila sa plastic. Ayun. Yes, sir, kung marami pa sana akong gusto itanong sa inyo, pero limited lang po yung ating time. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, muli po namin kayong kakaugnayan, Sir Vincent. Sige, sir. Sige, ma'am. Thank you very much po. Okay, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan po naman mga kaibigan si Mr. Vicente Co, Vice President ng Philippine Plastics Industry Association o PPIA. Isang minuto na lang bago mag alas 9 ng umaga, oras na po ng ating pansamantalang pamamaalam. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa programang Ang Tipo Kong Negosyo ngayon pong July 19, 2013. At sa ngalan ng aking mga nakatuwang, maraming salamat kina Miss Marela Jam Castro at Marjorie Posas sa technical side. Thank you kay Engineer Lita de los Santos at Jun Paladan. At sa ngalan ng aking partner, Director Telma Dumpit Murillo, ako po naman si Tess Ramirez, nag-iiwasan yung lahat ng isang magandang umaga. Have a nice weekend. Ingat po kayo. Tumpak na oras sa hudyat, alas 9 ng umaga.